Pero ngayon lang namin nakita sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week ang delivery. Regular po yun. 3 Regular. times. Pero dito sa pagkakausap ninyo sa itong mga security na to, nakita nyo bang consistent ang kanilang kwento? Masasabi nyo ba talagang yung credibility nila ay hindi siya malabo o may konting discrepancy? Alam mo ba, siguro pag nagsabi ako kasi, makasabihin nila, oh, dahil kinakampihan mo lang eh. Oh, dahil ano ka lang eh, kasama mo lang sila eh, bias ka eh. Ako, iharap nila sa komite. Durugin nila. Dikdikin nila. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalita, kung mauutal, kung nagkakagulo. Diba? Pero may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses, oh sir, 3 yan. Oh, ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Oo nga eh. Paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila, sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin. Nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, oh, kunan mo ko ng 10 folder. Yung folder is 2 million eh. O dadalhin. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala na ng congressman na dumating. Dala na ng congresswoman na dumating. O din, sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Dadating na naman doon. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ka ng 200 na envelopes, o iwan nyo dyan. O ngayon, mga tao ko na take over. Hindi eh. Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Yung sasabihin ni Speaker daw Martin na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, benting envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Congressman daw ba yung mismong kumukuha? O mga EA Iba-iba lang? eh. Sila mismo. Kasi kausap din si Speaker. Nakita nila mismo si Speaker. Oo, Nakausap nila. nakita nila mismo. Kaya pala ang lakas ng loob din ng 18 Marines na magsabi ng ganyan. Kasi talagang na-actual talaga nilang nakikita. Yes. At actual na ginagawa at inuutos mismo ni Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama na sila. Kita mo? Di ba? Kasi pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. O pag dumating doon sa lugar, ganun na eh. Kaya pag tinanong mo, casual, na normal. May tinanong sila, sabi, bakit dun sa may eroplano, pinicturan nyo o sa ganito, hindi naman ano yun eh, hindi naman delivery. Kumbaga, wala naman pinagdeliver tao. Sabi nila sa akin, sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kuminsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip na naaabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to nakaw? Hindi. Nung nangyari yung flood control scandal, babalik ko lang kay Gutesa. Sabi ni Gutesa sa akin noon, nagulat na lang ho kami na lumalabas yung flood control scandal. Tapos yung isa doon parang taga Bicol, naapektuhan yung pamilya, so ganon. So dito naman sa kanila, yun na rin yung nakita nila. Nag-uusap na sila eh, na ito pala yung pera. Pag tinanong mo sila, di ba, bakit si Saldico contractor naman eh? Lalo na yung matagal na kay Saldico. Yung iba kasi bago eh. Sabi nila, sir, tama yun. Merong kami dinideliver na pera, isang maleta, 2. Pero ngayon lang namin nakita sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum and 3 to 4 billion maximum.
Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week ang delivery. Regular po yun. 3 times. Regular. Kaya umabot sila ng 90. 90 na sila ngayon eh. Nung simula ang skandalo at tapos yung nawala na si Saldico, umabot ang bilang nila ng 90 na katao. Pero saan nakuha ni Lacson yung 365 days daw na nagde-deliver? Di ba sabi ni Lacson, kaya hindi makatotohanan dahil wala sa mathematics na 365 days, 500 million a day. Oo. So walang ganun. 3 times a week lang. I-mathematics na lang natin na para madali. 100 delivery, ang sabi nila more or less. 110 ata. 110. Mm. Okay. Ilagay mo na lang sa on average 3 billion. 2 billion. The 220 billion. Tapos yung isang delivery, dalawa yun eh. Aguado and Makati area. So 220 billion is about 440 billion. Diba? Meron pang delivery na pa isa-isa. Yung envelope. Meron pang mga paper bag. Tapos kasama pa yung kay Saldi. Hindi mo pa pinasok yung kay Saldi eh. So pag pinagsama-sama mo yun, talagang malaki yung pondo. Alam mo ba, tinanong ko sila, sabi ko, abot pa sa computation natin yung 805? Sabi nung sundalo eh, sir, sobra pa nga dun eh. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. So, talagang talamak. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit natin i-discriminate o i-dismiss ka agad? Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan dun. May delivery pa talaga. Diba? Kung 800 billion, okay. Kung 300 billion, okay pa rin. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Nung makulong si Pangulong Estrada, ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Nung kay GMA, may pondo ang PCSO na 360 plus ata on na parang ano din ata din nila doon eh, intelligence fund din nila, operations sila. Yung kay GMA, na-charge siya for 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon, later on acquitted. So, lagay mo na, 4 billion 360. Ito isang delivery lang to eh. Sa pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara, ang kanilang iniimbestigan is 125 million. Ang nagkaroon na ng liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw yun yung pondong kailangan i-liquidate. Ito bilyon-bilyon ang pinag-uusapan eh. Isang delivery pa lang. Iba-ibang delivery to. May kay speaker, may kay Martin, may senador, may congressman. So, parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon.